sown More into than your you heart. expect. The more that you sown many of God's promises in your heart, the more that you're gonna reap and experience those promises of God, and you can say, truly, God is a faithful God. God is a powerful God. God is a real God. He is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Let us praise God in the life of our beloved pastor, Pastor Walter Tabor. Praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. What a good moment to worship the Lord. And tonight, I would like to welcome everyone sa ating pong weekend worship. Praise God. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Glory. Hallelujah. Praise God. Praise God. Father, we thank you so much for this beautiful evening. Thank you for giving us, Lord God, a time like this to worship you together with all the brethren, Lord, in this building. We give you all the praise and honor. And even, Father God, to everyone joining online, we thank you so much, Father God, for their lives. And thank you for your word na maibahagi po sa amin sa gabing ito. At patuloy, Panginoon, na maihayag ang iyong kadakilaan sa aming pong buhay. Patuloy na makita ang kapangyarihan ng tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo sa aming pong mga buhay. Purihin ka, ang salita mo, Panginoon, ang siyang magbigay kalakasan sa bawat makakarinig sa gabing ito. Ang salita mong magbibigay kagalingan, inspirasyon, pag-asa, kagalakan, kapayapaan, at maging ang kasigasigan, Panginoon, na ibahagi ito sa lahat ng aming mga kamag-anakan, lalo tigit sa mga wala pa pong relasyon sa iyo o hindi pa nakakakilala, Panginoon, at nakakatanggap ng biyaya ng kaligtasan. Thank you, Holy Spirit, for your presence in this place. We give you praise, Father. We give you honor and glory. In the name of Jesus Christ, I bless everyone listening online and even to everyone here and to all the members and to the brethren of ever-increasing grace, Lord. Tremendously bless them in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Parang binibiti nyo yung palakpak nyo, no? Ang mahal ng palakpak ninyo, no? Mga tagdadalawa lang. Praise God, glory. So this evening ay ating pong pag-usapan po ang buhay ng isang mananampalataya na nasa ilalim po ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. Praise God. So, our message today is we talk about grace life. Ano? Grace life. Paano ba mamuhay ang isang mananampalataya, lalong-lalo na po ang mga nasa mensahe po ng biyaya ng ating Panginoon. Kasi marami pong nakaka-misinterpret na kapag ikaw ay nasa biyaya, para bang nagiging tamad, nagiging batugan, hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng Bible, hindi na rin nag-i-evangelize, hindi na nagsishare ng kaniyang pananampalataya, at pupunta sa church kung magandang pakiramdam, pupunta sa church kung may time, pupunta sa church kung he feel likes going to church. So, ganun po ba ang buhay ng isang nasa biyaya, no? Nakakalungkot po at marami po ang
of grace. Because when we're gonna read the Bible, everyone who received the grace of God, every believer in the Bible na nakatanggap ng biyaya ng Panginoon ay matindi pong paglilingkod, matindi pong pagpapahayag, commitment, pag-ibig sa Panginoon, ang bunga ng kanila pong pagkaunawa sa biyaya ng Panginoon sa lahat po ng aspeto ng kanila pong pamumuhay. Naririnig po ba ako ng lahat ng mga naririto? Malinaw po ba sa lahat ng mga nakikinig po sa atin? My prayer is for us to understand ano po ang uri ng buhay ang isang mananampalatayang nakakaintindi ng biyaya ng Diyos. And my prayer tonight is for everyone listening, even those online, lalong-lalo na po ang mga taga-ever-increasing grace Candelaria at mga taga-ever-increasing grace sa lahat po ng dako, ay maipaunawa sa atin what is life under grace. Well, ang Diyos po hindi po tumitingin sa ating pong panlabas na anyo. Hindi po tumitingin sa ating pong educational attainment o maging po sa ating pong damit kung yan ba'y mamahalin, mumurahin, kung ikaw ba ay maputi, maitim, matangkad, mababa, pandak, payat, mataba. Hindi po nagbabase ang Diyos sa panlabas na anyo. As sabi sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, dun sa last part, the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Malinaw po, nang tinitingnan po ng Diyos ay puso. And when we talk about heart, ito po ay tungkol po sa kanyang inner being. Heart is the inner being of man. And the inner being of man is in our spirit. Ganyan dyan po tumitingin ng Panginoon. Kaya nga po kahit kaano pa kaputi, kakinis, kaganda, kagwapo, at kagalang-galang sa pananamit, sa pagkilos ng isang tao, hindi po doon nakabase ang pagtanggap ng Diyos at hindi po doon nakatingin ang Panginoon kung ikaw ay karapat-dapat sa Kanya o hindi. He looks at the heart. Sabihin nga natin, God looks at the heart. So, sa ating mga mananampalataya, nakatingin siya in our heart, in our spirit, in our spirit, God look at us justified. He looks at you justified. Pag sinabi mong justified, you are in a right standing with Him. Pag sinabi pong justified, you are acceptable, nothing wrong with you, wala siyang makita po na kapintasan, wala siyang makita na kasalanan, wala siyang makita na anumang bagay na magtatakwil sa iyo o magre-reject sa iyo sa kanya pong harapan. So if you are justified just as if you never sinned, there's no sin in you na nakikita po ng Diyos. Romans chapter 5 verse 9, we have now been justified by His blood. So there's only one way for a person to be justified or to have a right standing with God, and that is through the blood of Jesus. Ibig sabihin, malilinis ka lamang, magiging karapat-dapat lamang ang isang tao kapag siya po'y nahugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. And we need to rejoice because every believer, everyone who believes, receive in Christ Jesus, ay nahugasan na sa dugo ng Panginoon. Hindi po katulad nung tayo po'y religyoso pa lamang na lahat na lamang po ng uri ng mga religious activities ay ating ginagawa. Nagbabakasakali tayo na tayo po'y tanggapin ng Diyos, kaawaan ng Diyos, kahabagan ng Diyos, at pagpalain ng Diyos at diringgin ng Diyos ang ating pong mga panalangin at ang ating pong kahilingan. Ang lahat po ng
nais natin na maganda na mangyari sa ating buhay. So, we are doing a lot of religious do's and don'ts and religious activities, religious sacrifices para tanggapin ng Diyos. Pero ang katotohanan po, there's only one way for a person to be accepted and justified in His sight, and that is through the blood of Jesus Christ, you must be washed. Sabihin natin, I am washed by the blood of Jesus Christ. Pag sinabi mong you are washed with the blood of Jesus Christ, that is the only way for you to be cleansed and upright and justified. Romans chapter 3 verse 24, we are justified by His grace as a gift. So, regalo po ng Diyos ang justification. When you are justified, this is a gift from the Lord. And through the redemption that is in Christ Jesus, justification is a gift. Can you write it down? And can you say it? Justification is a gift. Pag sinabi pong justification, yung pong tamang standing mo, your righteous standing before the Lord is a gift. Regalo ito ng Diyos. Ibinigay ito ng Diyos. Andiyan po nakatingin ang Panginoon ngayon. Ito po yung mensahe ng biyaya. Kaya nga po, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos na tayo po'y naging tanggap ng Panginoon dahil tayo po ay naging mabuti o di kaya ay gumagawa ng mas matuwid kaysa ibang tao at tayo po ay mas banal kaysa ibang tao. Hindi po yan ang dahilan ng pagtanggap sa atin ng Panginoon. The only way is because we are washed by the blood, and this justification is a gift by the Lord. Justified by His grace as a gift. Romans chapter 3 verse 28. We hold that one is justified by faith apart from the works of the law. Ang linaw po dito sa Romans chapter 3 verse 28 that we are justified by faith apart from the works of the law. Pag sinabi pong apart from the works of the law, ay apart from your observance of the law, apart from your doing of what the law requires. You are not justified because of your works. You are not justified because of what you're doing. You're doing good, no? Kaya nga po, lahat po ng bagay na mabubuting ginagawa natin, hindi po iyon ang dahilan kung bakit tayo po ay na-justified o nagkaroon ng tamang standing before the Lord. It's not because of the law. It's not about religious activities. There is only one way that you are justified. Every believer is justified, and that is by faith. Dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon. Can you say, thank you, Lord? Bakit kayo nagte-thank you kay Lord? Ha? Bakit kayo nagte-thank you? Nahihinig po ba kayo? Why you are saying thank you, Lord? Because you are justified. You have right standing. You are accepted in His sight. Alam po ninyo, hindi ako maka-get over dito sa I am justified. I am in a right standing before the Lord. Alam po niyo, if you understand that, diyan palang grabe ng pagsamba mo sa Panginoon pero mo tinanggap ka ng Diyos. You are in a right standing, samantalang nung wala pa po ito, pagbabasahin po natin ang lumang tipan, ang dami po nilang ginagawang sakripisyo, ang dami nilang ginagawang mga ordinansa upang sila maging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya lang, kapag sila nagkasala muli silang mag-aalay, and never that they are justified. Hindi po sapat yung kanila pong pag-aalay at sakripisyo. Kung ganun po ang mangyayari sa panahon natin, mamumulubi po tayo. Ulam nga lang, di ka na makabili. Iaalay mo pa kaya na buong hayop. So, napakaganda po ito pong covenant na ipinagkaloob at ibinigay sa atin sa ating panahon ngayon. Pagkatapos ganito ang ginawa ng Diyos, hindi mo pa bigyan ng importansya, hindi mo pa masamba. Para bang, okay, God accepted me, the Lord pleasing at me, kahit hindi na ako sumamba, kahit hindi na ako nagbabasa ng Biblia, hindi na ako nagkikinig ng salita ng Panginoon, kahit hindi na ako nagpapahayag ng aking pananampalataya, okay lang, God loves me.
Yes, the Lord loves you, pero ang mga tunay na nakatanggap ng katotohanan ito, nag-aapoy sila na naglilingkod sa Diyos at ipatotoo, ipahayag, ibalita ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ito po ang buhay ng mga kabataan at mga nanay, mga tatay, lahat ng sumasampalataya. Kapag araw po ng gawain at pagtitipon, nandoon sila sumasamba sa Panginoon. Kahit hindi po sila nakasama dito po sa pisikal, kahit nasa bahay sila, sila'y sumasamba. Hindi po yung nakikinig sila tapos sabay naglalaba, sabay nagluluto, sabay kumakain. That's not worship. If you want to join, lalong-lalo na po yung mga taga ever-increasing grace. Amen? Oh. At saka lahat ng mga taga ever-increasing grace ay nakikita ko dapat dito na nagko-comment ng amen. Hindi na nga dumalo, hindi pa nagko-comment. Diba? Tapos makikita mo, alam po ninyo, my prayer is this, that everyone listening and everyone in every increasing grace, God will open our heart. If you really receive and understand what this wonderful truth the Lord has done for us, oh glory, hallelujah. You worship Him with all your heart. And you can say, Father, thank you. I am in a right standing before you. I love your presence. Pag sinabi pong you are in a right standing, anytime, any moment, you can come to God. Alam niyo ba na wala pong ibang pinakamaganda na puntahan kundi ang presensya ng Diyos? It's in you already. Praise God. You must enjoy that. You must enjoy that presence. Galatians chapter 2 verse 16, we know that a man is not justified, placed in right standing with God by works of the law. So malinaw po dito sa Amplified Version, we know that a man is not justified by the works of the law, but only through faith in God's beloved Son. There's only one way for a person to be justified, and that is through faith in Christ Jesus. And even we, yung mga Hudyo, tayong mga Hudyo, sabi ni Pablo sapagkat siya pa'y Hudyo, have believed in Christ Jesus so that we may be justified by faith in Christ and not by works of the law. By observing the law, no one will ever be justified. By observing the law, no one will ever be declared free of the guilt of sin and its penalty. Yan po ang ibig sabihin yan. So dito po sa Galatians chapter 2 verse 16, ipinapaliwanag po ni Pablo, mapahentil ka man, mapahudyo, kasi ang akala po ng mga Hudyo, sila po'y mas katanggap-tanggap sa Diyos kaysa sa mga hentil. Akala po ng mga Hudyo, sila'y mas lamang kaysa sa mga hentil. Pero ipinapaunawa po dito ni Pablo in Galatians chapter 2:60, mapahudyo ka man, mapahentil ka man, ano man ang iyong kalalagayan, meron lamang isang kaparaanan upang ikaw ay maging matuwid sa mata ng Diyos, maging tanggap sa mata ng Diyos, at yan ay ang pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa iyong gawa. Now, ngayon na tayo po'y nasa matuwid ng kalagayan, ano ngayon ang buhay natin? Are you happy? Do you have a heart rejoicing with this wonderful truth that you are now in a right standing with God, beloved? Tinatanong ko po kayo. At wala pa rin sumunod. Tinatanong ko po kayo. Are you happy? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. So, what is now our life? No? Everyone must listen here. Ang gusto ko po ay nakikinig ang bawat isa, kahit iisang kaluluwa, dapat attentive ka. Kasi if you don't understand what I'm saying, what we are saying here, lalong-lalo na po mga nakikinig online, make it sure that you understand what you're hearing. Living a lifestyle of grace is about living in relationship with God. Ang dahilan kung bakit po tayo ginawang matuwid, nilinis ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit tayo po ay hinugasan ng kanyang dugo
upang tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Kanya. Sabihin nga natin, relationship. So what does it mean, relationship? Pag sinabi pong relationship, you are in love with each other. When we say relationship with Him, your heart is focused unto Him. And you lean on to Him because you know that He is the most powerful one. He is your Father. He is your God. And you know that everything you need, He can provide it for you. Now, hindi ka ngayon sumasama sa Diyos, naglilingkod sa Diyos for the sake of provision lamang. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon for the sake of security, for the sake of, there's something good that He can do for you. Ang dapat na unang dahilan ngayon sa atin kung bakit not tayo in love kay God because of what He did for us at the cross. He made us righteous. He justified us. And He gave us this right standing. He loves us. Oh, glory to God. You must get in love with Him. So, living a lifestyle of grace is about living in relationship with Him. And now, obedience will follow your enjoyment of His presence. Alam nyo, when you are in relationship with God, you can always feel His presence. Where the presence of God is, there is the love of God. Kaya nga po, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang aking gustong-gustong ipaabot sa lahat ng tao. You know why? Because where the love of God is, there is the presence of God. Ulitin ko. Kung nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, nararamdaman mo ang Kanyang presensya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang presensya, it goes together. Where there is love, there is the presence of God. And you know what? When you feel the love of God, when you are drawn, you are overwhelmed, you are overflowing with the love of God, you are inspired to obey Him. You are inspired to do something for Him. You are inspired to do His will. You are inspired, empowered with boldness to speak and testify to people what He has done for you. You have no fear because you know that He loves you. Hindi mo siya ikakahiya sa mga kaklase mo, hindi mo siya ikakahiya sa mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo, kakilala mo. Hindi mo siya ikakahiya sa Facebook, hindi mo siya ikakahiya sa lahat ng tao. But with all boldness, you gonna testify that He is God. And He loves you. And He is the only hope of every human being. Ano man ang uri ng tao, ano man ang kanyang estado sa buhay, siya man ay mayaman, politiko, pinakamayaman o kaya ginagalang sa isang lugar, kahit ano bang estado mo sa buhay at ikaw ay ginagalang, kung wala kang relasyon sa Kanya, wala kang buhay sapagkat ang buhay ay nasa Kanya. Ang tao pong nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng presensya ng Diyos araw-araw, ay bukang bibig niya ang pag-ibig ng Diyos, bukang bibig niya ang kabutihan ng Diyos, bukang bibig niya ang biyaya ng Diyos, bukang bibig niya na ang Diyos ay mabuti at ito ipapatotoo niya at kanyang aakayin na merong convincing power, with convincing heart. Hindi po siya manlalata, kundi ipapatotoo niya. Nandito ang tunay na buhay, nandito ang tunay na kagalakan, nandito ang pag-asa wala sa mundo. Nandito ang tunay na buhay. That is the grace life of every believer na nakakaintindi at nakakaranas, nababalutan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat araw. Nag-uumamo sa puso nila at kanilang iniisip-isip at kanilang pinagninilayan ang pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig na yan ay ipinadama, ipinakita ng Diyos nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo.
obedience will follow your enjoyment of His presence. Ay ang isang taong hindi na nakakaranas ng presensya ng Diyos, ibig sabihin, ang kagalakan na lamang niya ay mga bagay na material. Ang mga bagay ng mundo, ibig sabihin, hindi na po nakapokus ang kanyang isipan sa ginawa ng Panginoon. God is not judging your performance. He's calling you to a heavenly lifestyle. And what is a heavenly lifestyle? You know what? When you get to heaven, ay, walang ibang usapan sa langit kundi ang Panginoon. If you're gonna read the book of Revelation, I think it's in Revelation 15, no? They're singing in heaven. Heaven na yun, ha? Alam niyo kung ano po ang singing doon? The song of Moses and the song of the Lamb. Ang kanila pong inaawit sa langit ay ito, yung pong dakilang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita mula sa kamay ng mga taga-Ehipto. At yung ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. So ibig sabihin, even in heaven, ang tema po ng awitan at ng pinag-uusapan ay walang iba kundi ang pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita at sa lahat ng ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dito po sa pulpitong ito, wala po tayong ibang maririnig kundi yung ginawa ni Kristo, sapagkat kung ang pundasyon ng paglilingkod mo sa Diyos ay mga bagay lamang that you want to impress God with your works, with your good works, you want to impress God with your performance, then you do not know and you don't understand how God demonstrates His love for you. The only way that we do in this place, and ang tanging ipapahayag natin ay yung ginawa ni Kristo, sapagkat ang ginawa ni Kristo, the more that you understand, the more that you are soaked. Ikaw ay patuloy na nakakaintindi, nandoon yung pag-ibig ng Diyos. At kung nasaan ang pag-ibig ng Diyos, nandoon ang presensya niya. At kung nasaan ang presensya ng Panginoon, nandoon ang kagalakan mo na magpaglingkuran siya. The joy of serving God is in His presence, in His love. Everyone must be inspired to serve the Lord because of His love. His love. God's love is powerful. Sabihin nga natin, God's love is powerful. So, you have to practice the presence of God. Because kapag nandoon ang presensya ng Panginoon, nandoon ang kagalakang maglingkod. My heart is, feeling sad kapag nakikita ko po na yung pong mga laging nakakarinig ng mensahe ng biyaya ng Panginoon ay hindi na-i-inspire na maglingkod. Yung bang araw ng pagtitipon natin, araw ng pagsamba, araw ng pagninilay-nilay ng salita ng Panginoon, it seems like they're not interested. Mas interesado sila sa mga gawain sa mundo. Nagpapakita po yon na hindi mo naintindihan at natanggap kahit naririnig nila ang mensahe po ng biyaya at ang pag-ibig ng Panginoon. Because God's grace is God's love in action. Sabihin nga natin, God's grace is God's love in action. Ano ibig sabihin po nun? Ang biyaya po ng Diyos ay pag-ibig niya na kumikilos sa buhay natin. At ang taong nakatanggap na yan ng pag-ibig ng Panginoon, I tell you, ang puso niya ay ganito, sana araw-araw linggo. Sana araw-araw nagkakatipon tayo. Sana araw-araw may pagsamba. Sana araw-araw tayo nagpupuri sa Panginoon. Sana araw-araw. But you know what? You can do every day worshiping God. In your house, in your room, wherever you are, naglalakad, naglalaban, nagtatrabaho, nagpapahayag, and you can testify
what the Lord has done for you. Oh, kung lahat po na nakikinig at lahat po ng mga taga-ever increasing grace ay naintindihan po yung ating pong ipinapaabot dito, I tell you, this place is not enough to contain people praising God. Do you understand the grace of God? Do you understand grace? Do you now understand the lifestyle, the life, the grace life? The life under grace? Life under grace is enjoying God's presence. Enjoy His grace, not religion every day. And you will live your dream because your grace lifestyle is the key to your dream. Inspired ka. Kung ikaw man ay umangat, magtagumpay, makagawa ng mga dakilang bagay, you must acknowledge that all of this happening to me because of God's grace in my life. Lahat ng ito'y nangyayari dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya ang sabi po ni Pablo in 1 Corinthians chapter 15 verse 10, by the grace of God, I am what I am. See? Ang biyaya po ng Panginoon kapag natanggap mo, hindi ka mayabang. Hindi ka mapagmataas. Alam niyo ba ang taong mapagmataas, hindi po yung, ang mapagmataas po, o mapagpakumbaba, hindi po yung mahinhin kumilos. Hindi po yung ganong kumilos. Hindi po yun na ibig sabihin mapagpakumbaba. Hindi po yung nakatalikod sa langit. Hindi po yun ang mapagpakumbaba, tapos dahan-dahang kumilos. Hindi po ibig sabihin na yun ang mapagpakumbaba. O di kaya ganon siya lumakad. O kaya yumuyo kung ganon. Hindi po yun ang mapagpakumbaba. Ang taong mapagpakumbaba po ay kinikilala mo na lahat ng bagay na meron kagaling sa Diyos at dahil dyan, sumasamba ka sa Diyos. Ang taong mapagpakumbaba ay sumasamba sa Diyos. That is a humble man. A humble man acknowledge that everything he has, lalong-lalo na mga material na bagay, sapagkat ang mga material na bagay ay sisiw lang yan. Ang mga material na bagay na meron tayo, mga kapatid, hindi mo pwedeng ipagmayabang yan sa Diyos. Actually, wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Panginoon. At sabi nga ni David, nung sila po yung nag-offering ng napakarami, sabi niya, Panginoon, lahat ng ito'y galing din naman sa iyo eh. Wala tayong may pagmayabang kapag meron tayong maibibigay sa Lord. Halimbawa, nagbagay ka ng 1 hektaryang lupa, hindi ka pwedeng magmayabang eh. Tatanggapin ako ng Diyos ngayon. Ako dapat ang merong malaking upuan sa langit. Bakit? Nagbigay ako ng 1 hektaryang lupa eh. Anong ipagmamayabang mo? Galing din sa Kanya yan. Everything in this world, the earth and the fullness thereof is the Lord, says the Bible says. Kaya kapag nakilala mo talaga ang biyaya ng Panginoon, wala kang ipagmamayabang. Kahit pa ikaw ay naging presidente, naging congressman, senador, ikaw nang pinakatanyag, pinakasikat sa buong mundo, kapag na-acknowledge mo ang Diyos sa buhay mo, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, sabihin mo, I am what I am because of the grace of God. Dahil lamang sa Kanya. Yan po ang naibibigay ng totoong nakaintindi ng mensahe ng biyaya. They acknowledge God in their victory. They acknowledge God in their position. They acknowledge God in everything that they have. They acknowledge God in their power. They acknowledge God in whatever thing they do. Whatever thing they have, they acknowledge God. His grace toward me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Ipinapaabot po dito ni Apostol Pablo, ano man ako ngayon, ano man ang narating ko ngayon, hindi dahil sa galing ko, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Diyos sa buhay ko ay walang hindi na pa walang kabuluhan. Sinasabi niya, His grace toward me was not in vain. Hindi po napawalang kabuluhan. Ibig sabihin, nung natanggap niya ang biyaya ng Panginoon, hindi po siya naging tamad. Hindi po siya nagtago na hindi na lumabas, na hindi sumamba. Hindi po ibig sabihin, hindi siya nagpatotoo. Nung natanggap niya ang biyaya ng Panginoon, dahil mahal naman siya ng Panginoon, natanggap naman na, matuwid naman na siya,
wala nang ginawa sa paglilingkod. No! The more that he understand the grace of God, the more na handa siyang mamatay sa paglilingkod. Anong ulan-ulan dyan? Anong walang pera dyan? Anong may crisis dyan? Anong may virus dyan? Anong balita dyan na kung ano man ang sinasabi tungkol sa kanya? He stand and preach the good news to all people. Walang pagod-pagod kay Pablo. At lahat po ng yan ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Tingnan niyo si Pablo, wala na siyang ibang inisip, kundi ang mabuting balitang ito'y may bahagi sa lahat ng tao nung natanggap niya ang biyaya ng Panginoon. Kung naintindihan mo ang biyaya ng Diyos, kahit anong ginagawa mo, you have the boldness and the courage, and you're praying to God that, Lord, give me an opportunity and open door to share this good news, what the Lord has done at the cross of Calvary, to this man, to this person, to my colleagues, to my friend, to my classmate, to my boss, and to everyone. Lord, give me courage. Yan ang biyaya ng Panginoon. Ang biyaya ng Diyos, tinutulak ka niya na maglingkod, magpahayag, magpatotoo. His grace toward me was not in vain. I labored more abundantly than they all. Si Pablo po, na nagpahayag ng mabuting balita, higit sa mga ibang apostol, ay siya ang pinakamasipag sa lahat. Kaya the more that you understand the grace of God, ikaw ang pinakamasipag. Kaya nga po, yung pong mga pinakamasipag dyan, ibig sabihin, sila yung nakatanggap, nakaantindi, nakaunawa, nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Amen? Oh, glory, hallelujah. So practicing the presence is really about you being attentive to Him. Alam mo ninyo, in the presence of God, there's a lot of things to experience. You're gonna enjoy Him. Habang ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, inubuhos niya kanyang pag-ibig sa iyo. You know what? The very heart of God will transfer into your heart. Ang puso ng Diyos ay magiging puso mo. At ang tibok ng puso ng Panginoon ay eto. Salvation of soul. And seeing people worshiping God. When you are enclosed, encapsulated, empowered by the presence of God every day, because of His love for you, I tell you, you don't stop praising Him, worshiping Him. Walang kwenta and no match sa iyo ang anumang problema, anumang persecution, anumang sasabihin ng tao, at hindi mo katatakutan ng araw ng bukas, anuman yung magyayari sa araw ng bukas, hindi mo katatakutan sapagkat ikaw ay lunod sa presensya ng Diyos. Sapagkat ang nakikita mo pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos ay pawang mga mabubuting bagay na lahat ng kanyang mga salita at pangako ay tiyak na magangganap mangyayari sa buhay mo. You are enjoying life. You can enjoy life in the presence of God. Grace is strengthening you in the inner man so that remain aware and in tune with Him. Kaya dapat yung pong mensahe ng biyaya ay nagiging attentive tayo, nagiging aware tayo, nakatune in tayo. Why we preach grace? Why we do preach grace every Sunday, every day, every time, every moment? Why we are preaching and proclaiming the grace of God? Because the grace of God will strengthen you and keep you tuning in to the throne of God, at the cross. Because at the cross, there God demonstrates His love for you. Inaakay natin ang mga tao na mai-tune in, mai-focus sa kanilang puso't isipan doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat doon sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig, ipinakita, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo. At kung bakit natin ipinapahayag ang mensahe ng biyaya, ang mensahe ng cross, sapagkat nais ng Diyos na tayo ay mapuspos sa kanyang pag-ibig, at sa kanyang pag-ibig tayo ay inspired na maglingkod at sumamba sa Kanya, at ating
akin pong maibibigay ang pag-asa sa Kanya, sapagkat kung ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, ano pa kaya ang hindi niya kayang ibigay sa iyo? This is the reason why we are preaching grace, so that we can focus our heart and our mind in the love of the Father at the cross of Calvary. At ang bunga nito ay you are alive, active to serve Him in season or out of season, in crisis or in an abundance. Ano mang sitwasyon. Oh, grace is strengthening you in the inner man so that remain aware and in tune in Him. Practicing the presence is simply acknowledging Him in all you do. Alam mo, kapag puspos ka sa presence ni Lord, you acknowledge Him in everything you do. Grabe. In everything you do. Active ka sa lahat. Sa pagbibigay, paghahayag, pakikiisa sa gawain, pananalangin, lalo na sa pagbabasa ng Biblia. This is the grace of God. This is what grace can do in the lives of every believers. Everything we do it for the Lord. Sabi ng Colossians 3:23, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. Ang bunga po ng biyaya ng Diyos sa buhay ng isang tao, naglilingkod siya. Hindi para lang ipakita kay pastor na masipag siya. Hindi para lang ipakita kay pastor na dapat mabigyan siya ng love gift o mabigyan siya ng ano. No. You're doing it for the Lord. Amen? Whatever you do your work heartily as for the Lord rather than for men. Oh, glory to God. God's presence is not a feeling but a reality. Ano ba yung presence ni Lord? Kasi sometimes there are times na parang hindi mo nararamdaman ang presence niya. Yeah. He doesn't promise that you will always feel Him, but you can always trust in Him. Ano po ang pundasyon, angkla or anchor of our trust in the Lord? Yung bang feelings natin? Feeling His presence? Of course not. Our anchor, our rock of trust is the Scripture. The Scripture are your rock. Ibig sabihin, ang angkla ng ating pong pagtitiwala ay ang salita ng Diyos. Sinabi niya, whether you feel it or not, because it was written, it is written, then I believe in it. The Bible says, I will never leave you, I will never forsake you. There are times na hindi ko feel ang presence ni Lord, but because that's what the Bible says, God's presence is always with me kahit hindi ko nararamdaman. Why? I'm not basing on my feelings. I base it on what the Scripture says. At kapag kaganon, ang iyong pananampalataya, ibig sabihin, you are always in the presence of God. Whether you feel like you don't feel the presence of the Lord. You're not basing your feelings or God's presence by your feelings. You are basing it on what the Bible says. At kapag pinaniwalaan mo yan, nandoon yung trust mo, praise God, dahil nagtiwala ka, kahit hindi mo yan nararamdaman, mamaya mararamdaman mo na. Sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Sabihin nga natin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Yung feelings mo nagbabago. Yung pakiramdam mo nagbabago.
Pero yung feelings ni Lord, hindi nagbabago. The grace of God's Word. So, one of the lifestyle of every believer is that the grace of God's Word. A lifestyle of grace will involve a deep relationship with the Word of God. You will encounter Him and receive personal revelation as you consume His Word. Kaya nga po, the more that you understand grace, the more that you in love reading His Word. Hindi yung pipilitin ka pa muna bago ka magbasa ng Bible. Kailangan may discipleship muna. Ganito ha. Diba? Hindi yung napipilit ka pa. Pero dahil hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, magkakaroon tayo ngayon ng calendar. Para nang sa ganun ay masindihan ka. Alam mo yun, minsan kinakailangan masindihan tayo eh. Right? So, you will encounter Him and receive personal revelation as you consume His Word. Masarap magbasa ng Bible. Sabihin nga natin, masarap magbasa ng Biblia. Kung may time. Ganun ba yun? Kung wala kang time, gumawa ka ng time. Pastor, wala talaga akong time, busy ako eh. Kapatid, hindi ka ba nahihiyang sabihin yan sa Lord? Wala kang time? Saan ka busy? And dami-dami nating mga wasted time. Actually, sa totoo lang, ang daming Kristiyano, pag titingnan mo yung buong maghapon nila, wasted time. Hindi totoo na busy ang mga Kristiyano na wala silang time magbasa. Hindi lang talaga nila binibigyan ng panahon. Kasi kung mahalaga ang isang bagay sa iyo, pwede mong i-cancel ang lahat at saka paiksiin lahat. Pwede mong paiksiin yung pagtitiktok mo, pagpe-Facebook mo, para magkaroon ka ng time na magbasa ng Bible. Eh kung wala talaga tayo, yung pagkain mo na lang, halimbawa, 3 oras ka sa lamesa, baka pwede mong gawin 30 minutes na lang sa lamesa para merong time sa pagbabasa ng Bible. Amen? Oh, 3 oras kang nakikipagdaldalan sa kapitbahay nyo, ang kinukwento nyo lang naman kung anong numerong lumabas. So, pinagkukwentuhan nyo kung sino ngayon ang susunod na mabuntis sa inyong bayan. Alam mo niyo kung ano lang ipiksyan mo lang yung pagmamarites nyo nang sa ganun ay merong time sa pagbabasa ng Bible. Hello? Kasi sa totoo lang, ang dami nating mga wasted time. Kung hindi rin lang si Lord at pagpapatotoo sa Panginoon, kapatid, iksian mo. You need to manage your time. Because God has given us time. At ang salita po ay meron pong kasabihan, time is gold. Ibig sabihin, mayaman ka sapagkat marami kang time, marami kang gold. Don't waste your gold. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't waste your gold for nothing. Time is gold, meaning, yung pong time natin ay higit pang mahalaga kaysa ginto. Huwag mo ngayong ibasura, itapon, iwaldas ang iyong mga ginto. Huwag mong ibasura ang iyong oras sapagkat yan ay napakahalaga. Don't use it for nothing. Don't waste it for a thing that you are not growing. Don't use your time for a thing that is not beneficial for your growth in the Lord. Lahat ng bagay, dapat yung time mo ay meron kang, it is a time for you that you are growing. Halimbawa, yung time mo nag-aaral ka paano magluto, maglinis, magpahayag, paano pa lumalim sa salita ng Panginoon. Don't waste your time for nothing, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Don't waste your time for nothing. The devil is stealing our time. Don't let the devil steal your time. Alam niyo, nakakahiya talaga sa Panginoon kapag ginawa na niya lahat-lahat
inibig tayo ng todo-todo, sobra-sobra. Pagkatapos wala kang time sa Kanya, hindi papalakpak ang mga anghel niyan. Ang papalakpak, demonyo pagka ganun. Oh, glory to the name of Jesus. You know, Jesus is the Word. So when you spend time in the Word, you're spending time with Jesus. His Word is the living water and the bread of life. Kaya nga kapag tayo po'y nagbabasa ng Biblia, not because it was an order. Kasi maraming nagbabasa ng Biblia ngayon. Naku, magtatapos na yung maghapon. Di ba ako nagbabasa ng Biblia? Sabi nila, 2 chapters a day daw. Parang parang meron ako nabasa sa reels, ang bilis daw magbasa. Then susulat, chapter 1, chapter 2, finish. Kapatid, kapag wala kang naintindihan, matulog ka na lang muna at paggising mo saka ka magbasa. Amen? Kasi kung wala kang naintindihan, pagtatawanan ka lang ng demonyo yan. Alam niyo ba na alam ng magnanakaw kung ano ang nanakawin niya? Ang matalinong magnanakaw, hindi po siya magnanakaw ng tsinelas, ng brief, o ano pa man. Hindi po yun ang kanyang nanakawin. Ang nanakawin niya yung mga mahalagang bagay. Ang demonyo, sabi po ng Bible, ay magnanakaw. Ano ninanakaw ng demonyo sa atin? Ang ninanakaw po niya, hindi po yung bagong sapatos mo, hindi po niya nanakawin yung mga mamahalin o the signature na damit mo. Ang nanakawin niya ay yung pinakamahalagang bagay. At alam niyo ba kung ano pong pinakamahalagang bagay sa mata po ng demonyo? Yung salita ng Diyos na nasa sayo. Kaya nanakawin niya yan. Hindi kanya bibigyan ng tayo na magbasa sapagkat kapag nagbasa ka, alam niya magwawagi ka. Kapag ikaw ay nagbasa, alam niya na malaman mo na mayaman ka na. Kapag ikaw ay nagbasa, malalaman mo na ikaw ay tagumpay na ikaw ay mahal ng Diyos, na ikaw ay may in love kay God at ayaw niya yun sapagkat ang taong in love kay God ay pinagpapala at ayaw niya na nakikita kanya na napagpapala at masaya. Ganyan ang demonyo. But praise God, ngayon wala nang madidisip ng demonyo sapagkat lahat ay in love sa salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. So Jesus Christ is the Word. If you give time to the Word, then you're giving time to Jesus. If you spend time to the Word, you're spending time with Jesus. And you know what? Jesus is the living water and the bread of life. So if you're spending to Jesus, you are drinking on the living water and you're eating the bread of life. Kaya pala, ang mga taong nagbabasa ng Biblia na mula sa puso talagang sila'y uhaw, lumalakas sila. Kaya pala, ang mga nagbabasa ng Biblia ng punong-puno ng uhaw at gutom ay nare-refresh. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo at ang Panginoong Jesucristo ay tubig ng buhay. Idagdag pa siya, tinapay ng buhay, idagdag pa ang banal na Espiritu ang siya magpapaunawa sa kanya. Kaya pala, ang salita ng Diyos na binabasa mo kapag nagninilay ka, nagme-meditate ka, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, napapalakas ka, nabubuhayan ka, nagkakaroon ka ng pag-asa sapagkat ito'y buhay. At yan po ang buhay, yung mga nasa ilalim ng biyaya at tumatanggap ng biyaya ng Panginoon. Every Christian needs God's Word more than they need physical food. You must understand that. Anong ginagawa niyo kapag kayo gutom? Kahit tutong yan, kahit ano man yan, ano ulam yan, pag gutom ka, kakain ka talaga eh. Hello? You must understand that God's Word is what we need more than physical food. Your lifestyle of grace is fueled and founded on the Word of God. Kaya nga po kapag hindi ka na nakakarinig ng salita ng Panginoon, tapos inuuna mo mga bagay sa mundo, wala kang time kay Lord, inuuna mo yung negosyo mo, trabaho mo. Yung iba nga dahil nasabihan na unahin mo ang Panginoon. Naku, mukhang nahalata na tayo ni Pastor Punta muna tayo sa church. Nasa church nga, yung isip niya nandoon naman, naiwan doon. Kaya wala pa rin. Ano? Mga kapatid, hindi po tayo puro pakitang tao at saka we are not doing something just to please
Anybody? We come in a place of worship because we want to worship the good God. We read the Word of God not because it was commanded, but because we want to consume the Word of God. Because grace is fueled and founded on the Word of God. Glory. The Word will give you instruction, speak to you personally and prophetically, teach you about God and Jesus and yourself and others and heaven and earth and all that we are called to. Ay, ang daming matututunan sa salita ng Panginoon. Kaya nga, there's always punong-puno ng sagot O punong-puno ng karunungan ng taong nagbabasa ng Biblia. Punong-puno ng wisdom ni Lord ang taong nagbabasa ng salita ng Diyos. The Word of God will protect you from false teachings and bad counsel. Well, don't make it a law. Let it be a lifestyle. Ang sabi po ng John 15:7, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Alam nyo, abiding in Christ is abiding in His words. Sabihin nga natin, abiding in Christ is abiding in His Word. Therefore, if you don't abide in His Word, you're not abiding in Him. And that's the reason why hindi ka makakapamunga. Kaya nga yung iba, kahit anong sabihin mo, mamunga ka. Paano ka magbubunga? Hindi ka naman nakaugnay sa puno. Ang taong nakaugnay sa puno, sa Panginoon, he loves His Word. He loves to hear, he loves to meditate, he loves to read the Word of God, he loves to worship God, he loves to join the morning devotion. Hello? Walang nag-amen. May nag-amen ba? Amen? Praise God. So as you abide in Him and let His words abide in you, walking with God won't be a struggle. Oh, hindi ka talaga mag-struggle kapag ikaw ay you're abiding in God's Word. There's no struggling, but there is an enjoying. You won't come in and out from the peace of Jesus Christ. You stay in peace. Grace will become your lifestyle, a way of being, the rule rather than exception, revealing your true identity. Alam mo, kapag tayo po nasa Word, nasa presence, so dalawa po yung pong napag-aralan natin ngayong gabi. Ang grace lifestyle, ang grace life, he loves to dwell in the presence of the Lord. He loves to worship God. Ang taong tumanggap ng biyaya ng Panginoon, he loves to worship God. And he loves to meditate the Word of God. He loves to read the Bible. He loves to consume the Word of God. He abide in God's Word. That is the life of a person who understand the message of grace. At ang bunga ng lahat ng ito, they will testify to people. Hallelujah. Why we do this? Why we can come into the presence of God? Because you are justified. You are now righteous. That is the reason why the Lord washed us with His blood. Father, thank you. Thank you for giving us a word tonight. Thank you, Lord, for revealing unto us this wonderful truth that we're going to enjoy, Father God, your presence, and we love to consume your word every day. Thank you. We give you praise and honor.